Good morning po sa ating lahat. Pwede po ba natin palapakan ng malakas ang ating Diyos na buhay? Come on po, dahil mabuti po ang Diyos. Ano man po nangyayari sa ating paligid, amen po? At naniniwala tayo that ang Lord lang ang nag-iisang daan papunta ng langit. Amen po ba? Amen. Sige po, awitan po natin ang Lord sa umaga ito. Come on. Lord, we worship in this place, Lord. Let's sing. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. Amen. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am. To you. Let's sing, come on. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Let's clap our hands to the Lord, come on. Yes, Lord. You were always, 'cause you were always, always there. Every hour and everywhere, your grace abound so deeply within me. You will never ever change, 'cause you will never ever change. Yesterday, today, the same, forever till forever. It's no way. Come on, church, we sing. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The truth that I could live by faith and not by sight for you. We'll leave it all for you. Listen to God, you are the way. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight for you. We'll leave it all for you. Listen again, you are the way. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight for you. Yes, Lord. We'll leave it all for you. Let's sing, come on. It's one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Let's clap our hands to the Lord. Let's worship the Lord. He is alive in us. Come on. Pwede ba natin palakpakan ating kamay? Come on! With a broken heart, you pick me up, now I'm set apart. From the outside, born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than no words to say. I've got a love to be all my days. I fix my life by the wind waves. Forever free. In an ending way. Let's sing, you are. 'Cause you are You are my freedom, women who higher.
Cause your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son and you set me free. Everything of this world will change. I'm pressing on till I see your face. Amen. I believe that you will be done. I won't stop till your kingdom comes. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa, whoa, whoa. Yes, Lord. You are alive in us, Lord. Listen. You are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa, Palakpakan mo natin ang Diyos na buhay. Come on. Let's give God the best clap of praise. Let's give God the best offering of praise. Hallelujah this morning. Yes, Jesus, we thank you for this wonderful day, Lord, you've given to us. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na tapat. Ang sunod po natin ang awitin sa umagang ito po ay pinamangatan pong The Heart of Worship. Ito po yung isa sa kinakanta ko kapag, alam nyo, medyo maraming struggle, medyo talagang nadadown. Kasi lahat po ng bagay, sabi ng Bible, mawawala eh. Yes, even us, katabi mo, lahat po may katapusan. Pero one thing that encourages me is the fact na, sabi ng Lord, ang kanyang salita ay mananatili. At lahat na po ng pangako ng Diyos ay matutupad. Yun po ibig na sabihin sa ating mga buhay. Kaya pwede man tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanyang pangako ng Diyos matutupad sa iyo. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Mahal tayo ng Diyos. At ang Diyos ay hindi bumabali ng kanyang pangako. Amen po. And this morning po, as we worship the Lord, pwede po bang awitan natin ang Lord na nanggagaling sa ating mga puso? Dahil ito po ang gusto ng Lord, yung totoong pagsamba. That we will worship Him. Sabi sa Bible, He is looking for people who will worship Him in spirit and in truth. Ibig po sabihin ng Diyos, yung taong mayroong tamang spirito, taong may katotohanan, walang halong pagkukunwari sa kanyang puso. Kung kailangan mo ang Diyos ngayon, awitin mo itong awit na ito. Kung ikaw may pinagdadaan ng pagsubok, awitin mo itong awit na ito. At sabihin natin, Lord, kailangan kita sa araw-araw, sa buhay ko, sa buhay mo. Hallelujah, Lord. Let's worship the Lord this morning. You seek fates, all are stripped away, and I simply come, longing just to bring
something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song it's not what you have desired. You search much deeper within, through the way things end. You're looking into my heart. Listen, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Let's worship the Lord, hallelujah. Let's sing to God, King of endless world. King of endless world, no one could express how much you deserve. Yes, Lord. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single day, I bring you more than a song, God. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper, God. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. Yes, God. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, Lord. It's all about you. This is the cry of our hearts. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all Let's sing it all. I'm about coming back, God. Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Lord? And let's worship the King of Kings. Hallelujah, God. We worship your name, Lord. Oh, God. We worship your name, oh Lord. Sing to God. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you. Let's sing to God. You're looking to my heart. You're looking into my heart, into my heart. And it's all about you. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. When it's all about you. Come on, church, let's sing. You're looking into my heart, into my heart. When it's all about you. You're looking into my heart. You're looking into my heart.
Let's continue to praise the name of Jesus. Yes, Lord, this is our prayer this morning, God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, Yes, God. all that I am, never cease to worship. Come on, church. Let's shout for God. He is great. Hallelujah. Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. Yes, Lord. Forever I love, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. 'Cause my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Yes, God. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Yes, Lord. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to Let's worship the Lord. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Let's worship the King of Kings. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your Yes, Lord. hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, we worship your name, God. Come on, church. Let's worship the Lord. Hallelujah. Oh, we worship your name, God. Oh, Lord. Oh, we worship your name, Jesus. Come on, church. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, church. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar. Yes, God. At the sound of your name, I sing
worship the Lord. Hallelujah. Oh God, we worship your name, Lord. Come on, church. Purihin mo ang Diyos na nagpapagaling. Purihin mo ang Diyos na nagpapala sa kanyang mga anak. Hallelujah. Let's shout. Let's praise the name of Jesus in this place. Oh Lord, we worship your name, God. We worship you. We adore you, Lord. We thank you, Jesus. We bless your name, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship your name, God. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon. Dahil ka ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy po kayong mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin at maramdaman namin ang patuloy na pagpapala ng iyong presensya sa aming mga buhay. We thank you, Lord. We bless you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi na, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen po. At mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa kabila po ng mga nangyayari still, God is really good sa mga nangyayari po sa ating paligid. Iba't ibang klaseng mga pagsubok ang ating kinakaharap at pinaka-worst itong pandemya na ito. I hope everything is well with you at hindi pa rin nawawala yung apoy sa ating puso patungkol po sa ating pananampalataya. Ito po ay isa sa mga dapat na makita po natin, ma-appreciate po natin yung pagpapala o yung biyaya ng Diyos na nagpapatuloy sa bawat isa sa atin sa kabila ng nangyayari po sa paligid. Because God never leaves us nor forsake us. Siya po ay hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya, at lagi po siyang nariyan kasama po tayo. At ang kapangyarihang ito ay laging sumasa atin. Ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas at ang kapangyarihang ito, ang lakas na ito ang ating pong pag-aaralan. So the title of our message is The Grace of His Power in Us. Yung biyaya ng kapangyarihan na sumasa atin. Ito po ay napakagandang talakayin dahil ang marami sabi sa Biblia, in the last days, because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. Marami ang manlalamig, marami ang aayaw. So the grace of His power in us. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, nagpupuri po kami, tinataas ang iyong pangalan. At hayaan mo na ipagkatiwala po namin sa inyo ang mga mensaheng ito. Ikaw po ang manguna. And speak to us through the power of the Holy Ghost. O Lord God, open our hearts and let the works of the enemy be cast out in Jesus' name. I speak victory, Lord God, and let the Spirit of wisdom and revelation be with us, O Lord God. At lahat po na makakarinig, Panginoon, maranasan ang pagkilos mo. All the glory belongs to you. All the power and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen po. And say to the person next to you, makikinig ako, huwag mo kong kakalabitin. Yan. The grace of His power in us.
Matatagpuan po natin ito sa Lucas o sa Luke chapter 24 verse 49. Luke chapter 24 verse 49. Ang sabi rito, "And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high." Sabi, maghintay kayo dahil ipapadala ko yung ipinangako ng Ama sa inyo. Kaya manatili muna kayo sa lungsod hanggat sa maranasan nyo ang pagkilos o pagbibigay sa inyo ng kapangyarihan galing sa kataas-taasan. Ito po ay matagal nang ipinangako, thousands of years ago, bago pa dumating ang Panginoong Jesus. Ang sabi sa Book of Ezekiel, sabi, bibigyan niya yung pusong bato, papalitan niya ng pusong malambot, pusong makalaman. Meaning, merong sensitivity sa mga bagay ng Diyos kasi matigas na ang puso ng Israel noon. Kaya ipinangako ng Diyos, and sa Book of Joel, and sabi ron, "In the last days I will pour out my Spirit." And this is the consummation of this promise. Kaya kabilin-bilinan ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, sabi niya, maghintay-hintay lang kayo. Wait. Ito ang napakagandang mapag-aralan, wait. Bukang bibig ito ng mga millennials. Wait lang. Pero ibang application, Sabi, "Behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high." Bakit kailangan? Bakit kailangan ng kapangyarihan o lakas galing sa kataas-taasan? Hindi po biro-biro ang sumunod sa Panginoong Hesus at alam ng Panginoong Hesus kung papaano inaway siya ng napakaraming so-called religious leaders dahil sa pagsasabi niya ng katotohanan. And we need that power. Bakit? Una-una, because we are witnesses. We are called to be a witness. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem." "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Sabi, tatanggap kayo ng kapangyarihan, ng lakas mula sa banal na Espiritu. Ito ay ibibigay sa inyo at kayo ay magiging saksi ko mula sa Jerusalem, sa Judea at sa Samaria. Alam niyo po, magsisimula talaga sa Jerusalem ang pagliligtas ng Diyos papunta sa Judea at isinama ang Samaria kasi ang Samaria ay usually pinandidirihan ito ng mga Israelita kasi sabi mga half-breed daw ito, sumasamba sila sa iba at they set up their own temple, hindi sa Jerusalem. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, nabago lahat yun. Mismo ang Panginoong Hesus, siya ay nakipagtagpo sa mga Samaritans. Kaya kasama rito ang Samaria at ang buong mundo ay isinama ng Panginoong Hesus. Sino ang utusan niya? Tayo. We are witnesses and we cannot do it without the power from the Most High. Hindi po natin kakayanin kung tayo lang talaga. Yung matawag kang ikaw ay sumaksi, magiging saksi. Kasi mararanasan mo yung rejection, pagtatawanan ka, iba't ibang klase ng panlilibak at panginsulto ang mararanasan mo. Kung wala ang banal na Espiritu, you cannot do it. At alam ng Panginoong Hesus yun. Pangalawa, bakit kailangan natin yung lakas na yon? We are fleshly. Tayo ay makalaman by nature.
Sabi sa John 3 verse 6, that which is born of the flesh and that which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is Spirit. That's why we need to be born again. Kasi tayo ay fleshly. Tayo ay makalaman. We think that way. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Ang sabi ni Pablo, siya mismo inamin niya, sabi niya, I do not understand what I do. What I want to do, I do not do. What I hate, I do. Who will rescue me from this body of death? But thanks be to God, through our Lord Jesus Christ, si Jesus, ang dahilan kung kaya tayo ay tumanggap ng kapangyarihang ito. Amen? You know, ang computer, kahit gaano kaganda, o ang cellphone, kahit gaano kataas ang specs nito, o kahit gaano kaganda ang iyong sasakyan, kung walang power, it's useless. So are you. At ako. Hindi mo kakayanin kung wala kang power na galing sa itaas. We cannot do it. At normally, ang gagawin natin ay base sa sarili nating kakayahan. Ganun lang ang mangyayari sa atin. And also, why do we need the power from the Most High? Because we are weak. Sabi mo sa katabi mo, mahina ka. Say to the person next to you, you are weak. I am weak. Lahat tayo mahina. Lahat tayo bumibigay. No one is righteous, not even one. Sabi sa Romans chapter 7 verse 23, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Sabi, nakikita ko sa bahagi ng aking mga katawan ay ang isa pang kautusan na nakikidigma laban sa kautusan ng aking isipan at ginagawa ko nitong alipin papunta doon sa batas ng kasalanan. Ito'y nananahan sa aking kaloob-looban. Imagine. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 8 verse 1 and 2, ang sabi ron, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set me free from the law of sin and death. There is a law of sin and death that we cannot avoid unless we come to another law na ang tawag ay law of the Spirit of life in Christ Jesus. And this is power from the Most High God. Pinalaya tayo ng Diyos sa sumpa ng kasalanan, and then another power has been given to us. And that is the Holy Spirit in us. The third person of the Trinity na siyang nananahan sa iyo, sa akin ngayon. Kasi alam ng Diyos, hindi mo kakayanin ang mamuhay bilang estudyante, bilang disipulo, bilang lingkod ng Panginoong Jesus. Hindi mo kakayanin. Because we are all weaklings. Lahat tayo ay mahina. But now, we have the power. Sabihin natin sabay-sabay, we have the power. Meron na tayong lakas, meron tayong kapangyarihan. Kapag nagbe-brownout ng matagal, palagay niyo mga 8 hours, lahat umiinit ang ulo. Lahat naiirita. Especially mainit ang panahon. Lahat irritated, annoyed. Pero once na nagkaroon ng power, nagkaroon ng kuryente, nagsisigawan ng marami. Yung iba, napapa-praise the Lord.
Dahil meron ng power at aandar na ang kanilang mga appliances, gaano ka man kayaman, kung kahit puno ng appliances ang iyong sambahayan, kung walang power, it's useless. Ito po ang kailangan natin. Yung kapangyarihan ng Diyos na laging sumasa atin. At dapat na-appreciate natin ito. Because we are all weak. Now we have the power. Bakit? Bakit kinakailangan natin ang power na ito? To be able to live a holy life. Ito ang inuna ko sa listahan. Kasi by nature, tayo ay liko. At kailangan nating mamuhay sa kabanalan. Sabi sa 2 Pedro 1:3. Sabi, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Yun daw kapangyarihan ng Diyos. Siya nagbigay sa atin para makapamuhay tayo sa lahat ng bagay patungkol sa buhay at sa pagiging makadiyos. Nakukornihan tayo pagka ganun, pag ang usapan ay pagiging makadiyos. Pero dahil doon sa kapangyarihan na bigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, nagagawa natin ito. Now, we have the power. Kailangan nating i-acknowledge ang kapangyarihan na ito sa atin upang makapamuhay tayo ng may kabanalan, ng pagiging makadiyos, na makalakad tayo sa katwiran ng Diyos. His divine power, sa 2 Peter po ito, 2 Peter 1:3, has granted to us all things. Wala ka nang mahihiling pa kung ang pag-uusapan ay sa pamumuhay mo at paglakad mo sa kabanalan ng Diyos, nasa iyo na ang kapangyarihan. Pangalawa, we have the power to love. By nature, hindi mo kaya magmahal. Ang kaya mo lang mahalin ay yung mga gumagawa ng mabuti sa iyo. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, Jesus is a game changer. Alam ba natin yun? Jesus is a game changer. Siya, binago niya yung mga maling paniniwala nung panahon na yon. Sabi ng Panginoong Jesus, nasusulat, mahalin mo ang iyong mga nagmamahal sa iyo at kapuotan mo ang iyong kaaway. Sinasabi ko naman sa inyo, sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Mga minamahal, sabi, magmahalan tayo sa isa't isa. Mahalin natin ang isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay galing sa Diyos. At sino man nagmamahal ay ipinanganak mula sa Diyos at alam niya, kilala niya ang Diyos. Ang marka ng isang tunay na nakakakilala sa Diyos ay yung umiibig. Anong klaseng pag-ibig ito? Ito po yung tinatawag na unconditional love. Ito yung tinatawag na agape love. Galing ito sa Panginoon. So, we have the power to love. Maaaring yung iba mabagal ang na mai-apply ito sa kanilang buhay, especially, love your enemy. Ang matagal tayo maka-get over sa katotohanan ito na dapat nating i-apply sa ating buhay. Marami na akong narinig na ganito, but once they apply
this truth na yung sinasabing love your enemy, ito na yung nagpapatunay na ikaw ay talagang anak ng Diyos. Amen. So we have the power. Wala tayo idadahilan kasi mismo ang Diyos ang tingin sa ating kaaway. But He chose to love us. Pinili niyang mahalin tayo. Sabi, ano pa bang hindi kayang ibigay ng Diyos? Ibinigay niya na nga ang kanyang kaisa-isang anak para ang kanyang sarili as a ransom for many. He died once and for all dahil sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Ngayon, gusto ng Diyos, gawin din natin yun. At wala tayong pwede idahilan. Bakit? Because we have the power. God gave us the capability to love. Yung pag-ibig na bigay ng Diyos, we have that power. At wag na tayong mga tuwiran pa. Once na mag-decide tayo na umibig kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig, merong pagbabagong nangyayari sa iyong kaloob-looban, kapatid. Ang iyong inner man ay lalong napapalakas. Nararamdaman mo yung satisfaction na bigay ng Diyos sa iyong puso. Because you obeyed yung pinakamahirap na yon. Love your enemy. Pangatlo, we have the power to live by faith. Mismo, ang Diyos ang nagturo sa atin ng salitang pananampalataya. To live by faith, sabi sa 1 John 5:4, for everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Lahat ng ipinanganak mula sa Diyos ay napapagtagumpayan niya ang mundo. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Kaya natin mapagtagumpayan at given na ito, ibinigay na yung kapangyarihan sa atin. And we have to overcome. Mga kapatid, at kung babasahin natin yung 7 iglesia sa Book of Revelation, laging binabanggit sa bandang huli, to those who overcome. To those who overcome. Inaasahan na ng Diyos na tayo ay magiging mananagumpay. Mapapagtagumpayan natin ang iba't ibang pagsubok ng mundong ito. Kasi ibinigay sa atin ng Diyos ang iba't ibang klase ng pagpapala. Kalakasan, kapangyarihan, at power, ganun din ang iba't ibang karunungan na galing sa kanyang salita. Kaya inaasahan na ng Diyos na tayo ay magiging mananagumpay at hindi tayo dapat makasama. Ito sa sinasabi ng Panginoong Jesus na sa aking kayang pagbabalik, may abutan pa akong nananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kasama doon. Yan. Hindi tayo kasama doon. Why? Because we have the power. We have the Holy Spirit in us. At siya nagbibigay, siya nagsasabi. Nagbibigay ng tamang conviction. All you have to do is to walk in faith. We have the power to resist the enemy. Alam niyo ba yun? Binigyan kayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng kapangyarihan to resist the works of the devil. Sabi, behold, I have given you authority sa Lucas 10:19, Luke 10:19. Sabi, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Kumbaga, sa isang kagagraduate lang ng criminology, hindi pa siya pwedeng manghuli. Pero once na siya ay naging pulis na, he has been deputized, binigyan na siya ng kapangyarihan, katakutan mo na yon kasi pwede ka nang hulihin. Now, tayo, ganun din. We are being deputized by Jesus, giving us authority to trample on snakes, scorpions, and to overcome. Ang sabi, all of the power of the enemy. Hindi lang ito some, hindi lang ito few, kundi all of the power of the enemy.
May nararanasan ka ba na mga atake ng kaaway? All you have to do is resist by the name of Jesus. Kasi meron kang kapangyarihan, kapatid. Nakukuha natin, no? Ang kapangyarihang to, as long as you are walking righteously in the eyes of God, as long as you are walking in holiness, in the holiness of God, nothing will harm you. Tandaan po natin yon, kasi si Paul at yung ibang mga mananampalataya noong mga panahon na yon, pinanggigigilan sila ng demonyo pero hindi sila kayang galawin. So ano ang ginawa nila? Tinukso nila yung mga nasa paligid nila upang ipapatay ang mga disipulo noon. But still, they stood on their faith. Hindi sila bumigay. We have the power, mga kapatid. At kahit na kapag tayo natutulog, nagtatrabaho ang Diyos para sa atin. Now, ang kaaway nagtatrabaho din, and we have to use the name of Jesus, and we have to use the power of the Word of God, kasi sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay mas matalim pa sa espada na doble ang talim. Every time we use it, ang kaaway ay unti-unting nangihina. So we have to use the Word of God. It is another power given to us by the Holy Spirit. Tandaan po natin, ang author, the one who inspires the human author ng Biblia ay ang banal na Espiritu. So hindi siya magsasalita na against His Word. Kapag nagbibigay sa atin ng conviction, pwede natin i-confirm sa salita ng Diyos kasi siya ang author ng salita ng Diyos. Huwag po tayong maniwala doon sa sinasabi ng ibang mga ngaral na hindi na natin kailangan ng salita ng Diyos. Hindi totoo yun. Kailangan Word and the Spirit. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, unless you are born of water and of the Spirit, you cannot enter. Kailangan natin dumaan sa proseso. Sabi sa Ephesians chapter 5, kung di ako nagkakamali, or 4:25 or 5:25, ang sabi ron, cleansing of the water by the Word. Ang salita ng Diyos inihalin tulad sa tubig na naglilinis sa atin. So it is a process na kailangan natin pagdaanan, mga kapatid. Yung salita ng Diyos na naglilinis sa atin, plus yung banal na Espiritu. Unless you are born of the water and of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Amen? Ito po ay proseso ng Diyos sa atin. Ito yung unang ginawa sa iyo nung kumilala ka sa Panginoong Jesus ay meron yung instant sanctification. At habang lumalakad ka, ito yung progressive sanctification. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon yung nagsasabing mga ngaral na hindi na natin kailangan ng salita ng Diyos, saan niya kinuha yun? Kinuha niya rin sa salita ng Diyos. Ang sabi, we have the mind of Christ. We have the Holy Spirit in us. Saan niya kinuha yun? Sa salita rin ng Diyos. So, ano sasabihin niya? Hindi niya na kailangan ang salita ng Diyos. Hindi po theologically sound yung ganong paniniwala. Now, ang kapangyarihang ito ay binigay po sa atin to resist the works of the devil. At hindi natin pwedeng sabihin, mahina ang aking laman, ganito ko, Lord. Kasi binigyan ka na ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat, kaya mo yan. Di ba? Kasi, ang Diyos ibinigay na sa iyo lahat-lahat ng kakayanan para ikaw ay tumanggi.
Now, kung ating titignan sa ating mga buhay, kung ating i-apply ito sa ating mga buhay, unang-una, yung kapangyarihan na yun na nasa iyo, kailangan mo lakaran. Yung nagtuturo sa iyo, halimbawa, galing ako sa basurahan, pinulot lang ako ng taong ito. Tapos binihisan, pinag-aral. Kailangan sumunod ka sa akin. Yung aking direksyon na susundin mo. Sa Bible School, meron ako natutuhan na dalawang terminology. Isa yung vassal at saka yung suzerain. Yung vassal, ito yung lower kingdom at yung suzerain, yung higher kingdom. At itong lower kingdom ay magpapasakop dito sa higher kingdom. Pangkaraniwang ganon. Bago umatake yung mga makapangyarihang kaharian, sasabihin nila, magpasakop kayo sa amin kayo magbubuwis. Pag hindi, gigirahin namin kayo. At ginamit din ito na nakahalintulad na relasyon ng Diyos sa Israel. Ang Diyos ang suzerain, ang Israel ang vassal. Ang pagkakaiba nito, ito ay pakikipagkasundo ng isang makapangyarihang Diyos sa lower entity na walang iba kundi ang Israel. At ang kabilin-bilinan ng Diyos, kapag kayo ay lumalakad sa aking kalooban, walang makagagalaw sa inyo. Pero alam natin yung nangyari, ilang beses na hinayaan ng Diyos na mapariwara ang buhay ng Israel because of their sinful acts. At ano pagkakaiba natin? Tayo rin ganun. We have to follow the new covenant na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Meron pa rin dapat sundin. At ito ay ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. We have to walk in the Spirit. We have to walk in the guidance of the Holy Spirit. Kasi ang pangako ng Diyos, in the last days, ilalagay ko na sa kanilang mga puso ang aking mga utos. Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa atin. And all we have to do is to walk in the Spirit, ang sabi, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Paano mo lalabanan ang tawag ng laman? Sabi, lumakad ka sa direksyon ng banal na Espiritu. Keep in step with the Spirit. Ang sabi pa, acknowledge that power in you. Kailangan mong kilalanin yung kapangyarihan na yun na sumasayo. Otherwise, isang araw, bibigay ka rin sa mga panunukso ng paligid. Tandaan po natin na ngayon, mas marami ang tukso sa paligid. There will be an increase in wickedness, ang sabi ng Biblia, and the love of many will grow cold. Marami na yung mga nagsasabi mananampalataya, yung iba sumasabay na rin sa takbo ng mundo. Napakasama nitong taong to. Hindi po pwede, hindi ko siya gantihan. Di ba ganon Sumasabay na rin tayo. Aawayin mo na rin siya. Dahil sa pagsama ng kapaligiran, marami ang mahuhulog. Yung tinatawag na pag-ibig, yung tinatawag na unconditional love, ay hindi na mai-apply ng mga maraming mananampalataya. But if we walk in the Spirit, sa conviction ng banal na Espiritu, mas lesser ang ating paglakad sa panawagan ng laman. Amen? Pangalawa, walk by faith. Kaya nabanggit natin kanina, sabi ng Panginoong Jesus, sa aking pagbabalik, may abutan pa kaya ako nananampalataya? Nakakalungkot isipin, di ba? Kaya sabi ng Panginoong Jesus, merong nauna na mahuhuli at merong nahuli na mauna. Bakit? Yung mga mananampalataya na 20 years nang nagsasabing Kristiyano siya, naiiwan ang naiiwan. Paano? Yung isang pa ay nakahakbang.
sa mga bagay ng mundo, hindi lumalakad sa pananampalataya. You cannot please God without faith. Ang sabi ng Biblia, hindi natin kayang malugod ang Diyos kung hindi tayo lumalakad sa pananampalataya. Bakit? Hindi mo nakikita ang Diyos. Pero kung ikaw ay umaakto as if kasama mo ang Diyos, katabi mo lang siya. Di ba? Totoo naman yun. Kasama natin ang Diyos. Kinakanta pa nga natin yun eh. Kasama mo ang Diyos. Dapat manampalataya ka, even in your private moments, kasama mo ang Diyos. Hindi siya nalulugod kung ikaw ay lumalakad sa hindi niya kalooban. You have to walk in faith. Katulad ng ginawa ni Abraham, hindi niya alam yung kanyang pupuntahan, pero nung sabihin ng Diyos, pakap ka, lahat ng iyong sambahayan, ng iyong mga hayop, lahat ng iyong ari-arian, dalhin mo doon sa lupang ipinangako ko sa iyo. Ito ay, kung tawagin sa English, unknown frontier kay Abraham. Hindi niya alam yung kanyang ano mangyayari sa akin dito. Pero lumakad siya sa pananampalataya, sumunod siya sa Diyos. We cannot say, I believe God, kung hindi tayo sumusunod. Kaya sinasabing, hindi mo pwedeng malugod ang Diyos kung hindi ka lalakad sa pananampalataya. Meaning, kapag inconvenience na para sa'yo, pero alam mong yun ang kalooban ng Diyos, hindi mo yung susundin. Nung ako sabihan na magpastor sa Pandi, marami akong reservation. Marami akong agam-agam. Kasi unang-una malayo. At hindi ko alam ang mangyayari sa akin doon. But I have to obey. At maganda ang nangyayari. Di ba? Maraming mga mananampalataya doon na naghahanap pala ng gawain. All you have to do is to obey. At bahala ang Diyos. Huwag mo intindihin yung finances kasi ang Diyos ang magsusupply sa'yo ng kakailanganin mo kung ito ay patungkol sa pagsunod mo sa Panginoon. Ang gusto lamang ng Diyos, yung pananampalataya mo ay sabayan mo ng pagsunod. Amen? Sabi, from faith to faith, hanggang sa matapos ang iyong buhay dito sa mundo, from faith to faith. Hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus, from faith to faith. Hindi dapat nagbabago ang ating pananampalataya. Especially tayo mga matatagal na sa Panginoon, may tendency na mag-relax ang ating pananampalataya. May tendency na, yung iba nga nawawala. Yung iba nga nagpapakamatay. Mga lingkod pa ng Diyos yun. Yung iba umaayaw. Nakakamangha ang kanilang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. At hindi natin binibigyan ng kulay yung mga ganon kasi tayong lahat ay lumalakad sa biyaya ng Diyos. Walk by faith because you cannot please God without faith. At pangatlo, walk by the sword of the Spirit. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang sabi sa Romans 8 chapter 8 verse 37, you are more than conqueror. Paano ka naging ano ba sa Tagalog ng conqueror? Mananakop. Paano ka naging mananakop? Napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo rito kasi yung mga naunang talata, sabi sa dami-dami ng mga pagsubok na pinagdadaanan nyo, sabi, you are more than conqueror. Kapag pinanghawakan mo ang salitang ito, mangyayari yun sa'yo. Bakit?
Kasi sa armor of God, ang isa lamang ang offensive weapon na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Ano yun? The sword of the Spirit, which is the Word of God. Kapag natutuhan mo itong gamitin, kapatid, mabibilang ka sa isa sa mga mananagumpay na mananampalataya. Because you are using the Word of God. At kapag ginagamit mo ang salita ng Diyos, tinatalo natin ang mga gawa ng kaaway. Amen? Especially ngayon, puro negative ang ating nababasa. Pataas ng pataas ang mga infected ng new variant na ito. Pero meron kang Diyos na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ang Diyos na ito ay kasama natin. Kasama natin siya ngayon. Amen? Walk by the sword of the Spirit. Ito ang ating opensa sa bawat kasinungalingan na gawa ng demonyo sa paligid. Sa bawat kasinungalingan na gawa ng mundong ito. Sa bawat kasinungalingan na ibibigay ng iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay. You have to walk in faith, dala-dala ang salita ng Diyos. Sabi, ang salita daw ng Diyos ay espada na mas matalim pa sa doble ang talim. And ang sabi ron, the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. And it penetrates even to the dividing soul and spirit. Bakit? Doon sa naghihiwalay na espiritu at kaluluwa. Yung kaluluwa, nire-represent nito ang ating isip. Iba siya magtrabaho by logic. Yung espiritu, dito nangungusap ang banal na espiritu. Kaya pangkaraniwan naghihiwalay. Pero nasesettle ito pagpasok ng salita ng Diyos. It penetrates even to the dividing soul and spirit, bones and marrows, kahit sa kaloob-looban ng ating bulalo, sumusuot ang salita ng Diyos. And it judges the thoughts of the heart. Ito, ang salita ng Diyos ay malaki ang trabaho sa mga mananampalataya. Anong sabi sa 2 Timothy 3:16? Sabi, all scripture is God-breathed and can be profitable for doctrine, for reproof, sabi for rebuke, ano pa? For training in righteousness. Kung wala ang salita ng Diyos, anong mangyayari sa atin, mga kapatid? We have to use this as a weapon para sa mga banta ng kasinungalingan ng ating paligid. We have to use this. Gabi-gabi kasi mula nung nagkaroon ng pandemya, akala natin na masyado tayong nalimitahan. Dahil nalimitahan ang ating mga kilos kung pag-uusapan ay patungkol sa spreading ng salita ng Diyos. Pero yun pala, uubra rin dahil sa technology. At meron kaming gawain gabi-gabi na nakakapag-share ako ng salita ng Diyos online. Gabi-gabi yun. Merong nakakausap ko, tiga UK, ganon. Yung iba na sa ibang lugar, na within the Philippines, pero mas malalayo. Ibig sabihin, nagagamit din yung technology para may spread ang salita ng Diyos. Depende na lang siyempre sa kanilang pagtanggap. Pero, yung salita ng Diyos, ang sabi ay makapangyarihan. Hindi mo pwede limitahan ang salita ng Diyos. Nagtatrabaho yun sa kanilang puso't isipan. Mari iniisip ko, may nangyayari ba? May nangyayari. Ang Diyos ang gumagawa. Ang sabi nga ni Pablo, iba ang nagtanim, iba ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapatubo. Gawin lang natin yung kaya nating gawin
nananalangin, pagkatapos nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kagabi, dalawa nga yun. Meron isang nag-request na doon sa Batangas, isang pamilya sila. Gusto mag-share ako, biglang nagkaroon kami ng bisita, nagkainan. Hindi ko na nagawa. Pero ibig ko sabihin, yung tingin mo sa sarili mo na you are limited dahil sa pandemyang ito, hindi. Nagagawa ang palaan ng paraan at nakakapag-share at marami ang nakakarinig. Katulad ng ginawa ni Pastor Ver, nagbabahagi ng salita ng Diyos through online at yung ginagawa ng ibang mga kapastoran. We have to utilize, maximize the technology. Kasi ito'y ginagamit din ng demonyo. Kung hindi natin i-maximize ito, may iwan tayo. I-maximize natin ang technology and using the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay si Jesus. Laging connected ang salita ng Diyos kay Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa Book of Revelation, ang sabi, si Jesus ang salita ng Diyos. Sabi, yung kanyang damit ay tigmak ng dugo. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng ibang mga ngaral na set aside ng salita ng Diyos. Hindi totoo yun. Kailangan mo ang salita ng Diyos kasi ito ay kapangyarihan na magpapalago sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, Amen. Dapat ina-acknowledge natin yung kapangyarihan na yon kasi ang banal na espiritu, yung power na nasa atin, kahit na mangusap siya ng mangusap, kung hindi ka naman ganun ka-sensitive sa salita ng Diyos, paano mo mako-confirm na yung sinasabi ng banal na espiritu ay totoo bang galing sa banal na espiritu? Tandaan po natin, even Satan can disguise himself as an angel of light. Pwede siya magpanggap. So, paano mo i-confirm na yung espiritong nagsasalita sa iyo ay banal na espiritu ngayon? We need the Word of God. Kailangan merong ganun. Confirmation. Kaya paano ka matututo? Paano mo malalaman ang mga bagay ng Diyos kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos? We have to show our respect to the Word of God by studying the Word of God. Kasi si Jesus mismo ang verbo, ang salita ng Diyos. Kapag nag-aaral tayo, kahit pag-aralan mo muna yung New Testament, later on pag-aralan mo Old Testament, unti-unti mo makakita, nung napapag-aralan ko ang Old Testament, tapos tinitignan ko yung history, nag-jive talaga siya. Totoo yung sinasabi ng Old Testament. Kapag tinignan mo yung tinatawag na dateline ng Roman Empire, halimbawa, totoo. Tapos yung mga nadidiscover ng mga archaeologists, totoo yung sinasabi ng Biblia. Totoo na sinasabi ng Biblia na kumilos ang Diyos ng mga panahon noon at kumikilos pa rin ang Diyos hanggang ngayon. At sa mga darating na panahon, kumikilos pa rin ang Diyos. Saan mo yun makikita? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mag-aral ka na ngayon. Kailangan natin pasimulan na yung mga tatamad-tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag niyo masyadong ipabahala sa amin, mga pastor, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi lahat dapat nag-aaral. Kasi ang salita ng Diyos ay espada na mas matalim pa sa espada na doble ang talim. Ito ay nanunuot. Tinuturuan tayo nito. At magagamit natin ito isang araw pag tayo ay tinawag ng Diyos. Kahit na ikaw ay miyembro ng music ministry, hindi lang puro music.
You have to study the Word. Kung ikaw ay ushering, kailangan mo mag-aral ng salita ng Diyos. Lahat ng mananampalataya ay nire-require ng Panginoon na mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi yung kapangyarihan na yun, hindi mo ma-maximize. Kasi lagi kang magdududa, lagi kang mag-aalangan, lagi kang may reservation. Kapag nararamdaman mo yung conviction, kasi hindi mo siya ma-confirm ng salita ng Diyos. Kailangan po natin ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. One cannot go without the other. It should be together. The Word of God and the Holy Spirit. The power of God in us. Ito ang nagtatrabaho sa mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po ay pumapasok na sa mga huling panahon at nahahayag. Sabi, pero hindi pa yan. Yung nababalitaan nating lindol, taggutom, mga bagyo, balita ng digmaan. Sabi, hindi pa yan. Ito pa, ang tawag dito ay birth pangs na tinatawag o the beginning of sorrow. At sabi ng isang prophecy, sabi pagka nakadiscovery daw ng vaccine patungkol dito, meron na naman maglalabasan na bago. Naglabasan na nga yung mga new variant. At meron na ring variant, pinag-aaralan ng mga scientists ngayon dito sa atin, meron na ring Philippine variant. Pwede ba yon? Kasi sabi ng mga medical doctors, hindi naman daw posible na mag-mutate ang virus. Natural daw sa virus na nag-mutate siya. Kaya nagkukumahog ang maraming mga mananaliksik para gumawa ng iba't ibang mga paraan para labanan. Pero ito ay bahagi ng sinasabi ng Biblia. Kapatid, kahit na ganito ang nangyayari, you have to stand in your ground. Bakit? Kasi nasa iyo ang lakas ng Diyos, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Panghawakan mo yun. The true power that we have is the Holy Spirit. The third person of the Trinity, the ever-powerful Holy Spirit, yet gentle in you. Kasama mo yung kapatid. Hindi ka nun iiwan. Ang kabilin-bililan lang ni Apostol Pablo, do not grieve the Holy Spirit. Kapag lumalakad tayo sa kasalanan, namimighati ang banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit. The true power that we have is the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we are nothing. At naintindihan ng Lord ang ating mga kahinaan, kaya sinabihan niya mga disipulo na huwag lumabas hanggat hindi natatanggap yung tinatawag na power. Naintindihan ng Diyos ang ating mga kahinaan. He is our enabling power. Dahil sa Kanya, nagagawa natin ang mga bagay na dati hindi natin nagagawa. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Sa pamamagitan pa rin ito ng kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Amen po. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, binibigay po namin, Panginoon, sa iyo ang mga talatang ito at sino man na nakakaranas ng mga panghihina sa kanyang pananampalataya. Lord, speak to them. Touch their hearts, O Lord God. At sa mga kapatid na nakakaranas ng kakapusan financially, Panginoon, ipakita mo po na ikaw ay Jehovah Jireh. Sa mga nakakaranas ng kasakitan, karamdaman, Panginoon, you are our Jehovah Rapha. Hindi ka nang iiwan, Lord God. You never sleep nor slumber. Hindi ka napapagod sa pagbabantay po sa amin. The ever-powerful, the all-knowing God,
ay siyang nananahan sa amin. The Spirit of the Father and of the Son ay nananahan sa amin. Thank you, Holy Spirit. Ikaw ang dahilan. You are our enabling power. Kaya namin nagagawa ang mga bagay na dati hindi namin kayang gawin. Nagagawa namin kahit mga imposibleng bagay. Help us to walk in faith. We thank you, Lord. We honor your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord.